وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sa mga nauna nating mga lessons ay napag-aralan natin ang patungkol sa al-kalam at ang mga bahagi nito. Sabi natin na ang kalam ay nahati sa tatlong bahagi. Yun ang tinatawag na ismun, fi'lun, harfun. At nakuha na din natin ang mga palatandaan na kung saan ay malalaman natin na ang kalima na iyan ay ismun. Sa araw na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ay mapapag-aralan natin ang bagong lesson natin patungkol sa tinatawag na alamatul fi'li, mga palatandaan, mga sinyalis, or mga alamat ng tinatawag na fi'il. Nung nakuha natin ang ating lesson patungkol sa mga alamat, palatandaan, na kung saan ay makakatulong sa atin para makilala natin ang isang kalima na isim siya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay magbibigay tayo ng mga palatandaan na kung saan ay makakatulong sa atin para tukuyin ang isang kalima na fi'il. So yun ang tinatawag na alamatul fi'il. Alhamdulillah, sa nauna nating leksyon ay sinabi natin na ang isim mayroon siyang tinatawag na tatlong palatandaan o tatlong alamat. Yun ang al-khafdu, kapag nakita natin ang kasra sa hulihan ng isang kalima. Pangalawa, ang tinatawag na at-tanwin, kapag pumasok ang tanwin sa hulihan ng kalima. At ang pangatlong alama, pangatlong palatandaan na kung saan ay makikilala natin ang tinatawag na isim kapag pumasok ang alif walam sa isang kalima. Ngayon naman, sabi ni Ibn Ajurrum, alamatul fi'li, mga palatandaan ng tinatawag na fi'il. Sabi niya, sabi ni Ibn Ajurrum, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa-sawfa wa ta'i ta'nith as-sakina. Si Ibn Ajurrum ay nagbigay ng apat na mga sinyalis or apat na mga palatandaan, apat na alamat na kung saan kapag nakita natin ang mga palatandaan na ito ay masasabi natin na ang kalima na iyan ay fi'il or action words or yung mga ginagawa natin. Unang alama na sinabi ni Ibn Ajurrum, sabi niya, ang fi'il or ang action word ay makikilala natin sa pamamagitan ng qad. So ang unang alama, ang unang palatandaan ay ang pagpasok ng tinatawag na qad. So kapag may nakita tayong isang sentence, isang jumla na nakalagay ang qad, ang susunod sa kanyang kalima automatic ay magiging fi'il. Sapagkat ang qad na harf ay hindi siya pumapasok sa isim. Doon lamang siya pumapasok sa tinatawag na fi'il. Isang halimbawa, sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, qad aflahal mu'minun. So kung mapapansin natin na pumasok ang harf na qad at ang sumunod sa kanya ay kalima na aflaha. So ngayon, masasabi natin o matutukoy natin ang isang fi'il sa pamamagitan ng qad. So kung makikita natin, ang kalima na aflaha ay
doon siya masasali. Papasok siya sa tinatawag na fi'il. Bakit siya pumasok sa tinatawag na fi'il? Kasi pumasok ang harf na qad or yung pang-unang alama, unang sinyalis ng tinatawag na alamatul fi'il. So ngayon, kung mapapansin natin, aflaha. So ang aflaha, hindi natin makikita sa kanya, hindi natin nakita sa kanya yung alamatul ism. So wala sa kanya yung alamatul ism na kung saan ay may kasra sa hulihan. Wala din yung tinatawag na tanwin. So hindi pumasok yung tanwin, hindi rin pumasok sa kanya yung alif walam. Ano ang pumasok sa kanya? Pumasok ang tinatawag na qad, na kung saan ang qad siya yung unang alama, unang sinyalis, unang palatandaan na kung saan makikilala natin ang kalima na fi'il. Okay, so ito ang ito yung halimbawa natin sa tinatawag na unang palatandaan ng alamatul fi'il. So yun yung qad. So kapag may nabasa tayo sa Quran, sa kitab or sa hadith or ano pa mang mga aklat na nasa wikang Arabic, kapag may nakita tayo na harf na qad, so lahat ng kalima na susunod sa harf na qad ay magiging fi'il. So sa jumla na ito, sa aya na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. So ang aflaha ay mapapasok sa tinatawag na fi'il. Okay? So yun ang unang alama. Okay. Ang pangalawang alama, pangalawang palatandaan na kung saan makikilala natin ang fi'il kapag pumasok na naman ang tinatawag na as-sin. Yung harf as-sin. Ang litrang sin. So yun ang pangalawang palatandaan ng tinatawag na fi'il. So mababasa natin sa tinatawag na Quran, isang halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanang aya, Kalla saya'lamun. Okay. So kung mapapansin natin, pumasok ang sin sa isang kalima. Okay? Saan ang sin? Okay. Ito ang sin. Okay? So kung mababasa natin ang aya, Kalla saya'lamun. Okay? So ang sin ay pumasok sa isang kalima. So automatic, ang ya'lamun ay napapabilang siya sa tinatawag na fi'il. Okay? Kalla saya'lamun. So bakit natin paano natin nasabi na ang ya'lamun ay fi'il? Masasabi natin na fi'il sa kadahilanang pumasok sa kanya ang tinatawag na sin. Okay? Ang tinatawag na sin. Na kung saan ang sin ay siya yung pangalawang palatandaan ng tinatawag na alamatul fi'il. Ang sin, siya yung pangalawang tanda, pangalawang sinyalis, pangalawang alama mula sa alamat al-fi'il. Okay? So, yun ang pangalawang palatandaan. So, kapag nagbasa tayo ng Quran or hadith or ano pang aklat na nakasulat sa wikang Arabic, kapag may nakita tayong kalima, pumasok sa kanya yung tinatawag na sin, harf na sin, automatic ang kalima na iyon ay matatawag natin na fi'il. Okay? Okay. Ngayon naman, ang pangatlong alama, pangatlong palatandaan na kung saan ay makakatulong sa atin para tukuyin natin ang tinatawag na fi'il, yun ang tinatawag na sawfa. Okay? Ang sawfa. Sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Kalla. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kalla sawfa ta'lamun. Okay? Kalla sawfa ta'lamun. So pumasok ang tinatawag na sawfa. Okay? So sa aya na ito ay makikita natin ang pangatlong palatandaan ng tinatawag na alamat al-fi'il. Mga palatandaan ng tinatawag na fi'il. So, Kalla sawfa ta'lamun. So saan ba ang fi'il sa aya na ito? So ang fi'il ay ang ta'lamun. Okay? Kasi siya yung sumunod sa sawfa. Okay? Siya yung sumunod sa pangatlong palatandaan ng tinatawag na alamatul fi'il. Okay, sa aya na ito, ang fi'il ay ta'lamun kasi siya yung sumunod sa sawfa, na kung saan makikita natin sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kalla sawfa ta'lamun. Okay, ang sawfa,
Siya yung pangatlong palatandaan ng galing sa mga palatandaan ng fi'il. So kaya naman ang lahat ng kalima na susunod sa harf na sawfa ay magiging fi'il. Okay? Ang sawfa ay hindi siya pumapasok sa tinatawag na isim. Okay? Hindi siya pumapasok sa isim. Bagkus ito ay pumapasok lamang sa tinatawag na fi'il. Okay? Kalla sawfa ta'lamun. Okay? So pag automatic masasabi natin na ang ta'lamun ay fi'il sa kadahilan ng pumasok sa kanya ang pangatlong palatandaan na yun ang tinatawag na sawfa. Okay? At pakatandaan natin mga kapatid na ang sin at ang sawfa ay gagamitin lamang ito para sa future tense. Okay? Hindi sila pwedeng gamitin sa fi'lun madin. Hindi sila pwedeng gamitin sa past tense, yung mga dumaan na. Okay? Pwede natin silang gamitin sa future tense. Ang kaibahan lang ng kahulugan nila ay ang sin ginagamit sa future tense kapag malapit lang. Okay? Kapag malapit na itong mangyari. Pwedeng ngayon o pwedeng mamaya, pwede bukas o sa makalawa. Pero ang sawfa, gagamitin lang natin ang sawfa kapag ito ay mangyayari sa future. Kagaya ng after 1 month, after 1 year, after 2 years, after 10 years. Okay? So, doon natin gagamitin ang tinatawag na sawfa kapag matagal pa itong mangyayari. Pero kapag mangyayari mamaya or bukas o sa makalawa, ang ating gagamitin ay sin. Okay? Halimbawa, kapag sinabi natin na sayadhabu, okay. Ito ang kaibahan ng kahulugan ng tinatawag na sin at ng sawfa. Sinabi natin na ang sin pwedeng mangyari mamaya, kinabukasan, or sa makalawa. Pero ang sawfa ay mangyayari ito after next week, next month, next year. Ganon. So kapag sinabi natin na sayadhabu Muhammadun ilal masjid. Kapag sinabi natin yan sa oras ng dhuhr, okay? Halimbawa, sinabi natin sa oras ng dhuhr or 12 p.m., 12 noon. So kapag sinabi natin na sayadhabu Muhammadun ilal masjid, ang kahulugan nito ay pupunta si Muhammad mamaya sa masjid. So pwedeng mamaya sa waktong asar, sa oras ng asar ay pupunta si Muhammad sa masjid, or sa oras ng maghrib, or sa oras ng Isha. Okay? So, pwedeng pumunta si Muhammad sa oras ng Asar, sa oras ng Maghrib, sa oras ng Isha, or kinabukasan, or sa makalawa. Pero kapag sinabi natin na sawfa yadhhabu Muhammadun ilal masjid, pupunta si Muhammad patungong masjid after a week or after 1 year, after 1 month. Okay? So, ang sin, gagamitin natin ito kapag malapit nang mangyari ang isang action word. Okay? At ang sawfa naman ay gagamitin natin kapag matagal pang mangyari ang isang fi'il or matagal pang mangyari ang isang action word. So yan ang kaibahan ng tinatawag na asin at sawfa. O tandaan natin na ang sin at sawfa ay papasok lamang sila sa tinatawag na fi'lul mudari. Ang fi'lul mudari, yun ang tinatawag na present tense or future tense. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. So, hindi sila pwedeng pumasok sa fi'lun madin. So ang mga bahagi ng tinatawag na fi'il, yung tinatawag na aqsamul fi'il or mga bahagi ng tinatawag na fi'il ay mapapag-aralan natin yan insyaallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na leksyon. Okay? Sa mga susunod na lesson natin. Ang importante sa oras na ito, sa araw na ito, sa lesson natin na ito ay ang importante lang ngayon ay kung paano natin malalaman, paano natin makikilala ang isang fi'il. Okay? Paano natin makikilala ang isang fi'il. So sinabi natin kanina, yung unang palatandaan na kung saan na kapag pumasok ang tinatawag na harf na qad, automatic fi'il ang susunod sa kanya. Pangalawa, kapag pumasok ang sin, automatic fi'il. Pangatlo naman, kapag pumasok ang tinatawag na sawfa, so automatic ang kalima na iyon ay fi'il. Okay? So, tatlo ang nakuha nating mga palatandaan. Ang pang-apat na palatandaan ay tinatawag na wata'it ta'anith as-sakina. Okay? Wata'it ta'anith as-sakina. Ano nga ba
ang ta'u ta'nith as-sakina. Ang ta'u ta'nith as-sakina, siya yung ta na para sa babae. As-sakina, ibig sabihin sukun ang kanyang haraka. Okay? Yung vowel niya ay sukun. Kapag nakarugtong o dumikit ang tinatawag na ta'u ta'nith as-sakina sa isang kalima, automatic ang kalima na iyon ay fi'il. Okay? Automatic ang kalima na iyon ay fi'il. Okay? At ano nga ba ang purpose? Ano nga ba ang purpose ba't naidudugtong ang ta'u ta'nith as-sakina sa isang fi'il? Okay? Dinudugtong natin ang ta'u ta'nith as-sakina sa isang fi'il para malaman natin na ang doer ng fi'il na iyon ay babae. Okay? Kapag ang doer ng isang fi'il ay babae, siya yung gumanap sa action word na iyon, ay durugtungan natin ang ta'u ta'nith as-sakina sa hulihan niya. Okay? Para makilala natin na babae ang gumanap sa fi'il na iyon. Example, kapag sinabi natin na pumunta si Muhammad sa masjid. So, ang sasabihin natin ay Zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Tumungo si Muhammad or pumunta si Muhammad sa masjid. So paano natin sasabihin na si Fatima or si Aisha or si Khadija ay tumungo sa masjid? Okay? Ang gagawin natin, durugtungan lang natin ang fi'il ng ta'u ta'nith as-sakina. So magiging Zahabat Fatimatu ilal Zahabat Fatimatu ilal masjid. Pumunta si Fatima sa masjid. Okay? So kapag ang doer ay naging babae, kapag babae ang doer natin o tinatawag na muannath sa Lughatul Arabiya, ang fi'il ay durugtungan lang natin ang tinatawag na ta'u ta'nith as-sakina. Okay? So halimbawa, kapag si Aisha ay lumabas mula sa masjid, so sasabihin natin na kharajat Fatimah minal masjid. Kharajat Fatimah minal masjid. Okay. Kharajat Fatimatu minal masjid. Okay. So ang dhahabat at ang kharajat ay napapabilang sa tinatawag na fi'il. Okay, bakit natin nasabi na ang dhahabat at kharajat ay fi'il? Sa palatandaan na sa pang-apat na palatandaan na kung saan ay pumasok sa kanila yung tinatawag na ta'u ta'nith as-sakina. Okay? So yan ang pang-apat na palatandaan ng tinatawag na fi'il. Okay? So apat ang binigay ni Ibn Ajurrum na kung saan ang mga sinyalis na ito, ang mga palatandaan na ito ay magagamit natin sa pagkilala ng tinatawag na fi'il. Yung una, yung tinatawag na qad. Pangalawa, as-sin. Pangatlo, sawfa. Pangapat, ta'u ta'nith as-sakina. So apat ang binigay ni Ibn Ajurrum na mga palatandaan na kung saan ay magagamit natin para tukuyin ang tinatawag na fi'il. Okay? So alhamdulillah, nakuha natin ang tinatawag na alamatul fi'il, ang mga palatandaan ng tinatawag na fi'il. Okay. Sabi natin sa unang lesson natin na ang al-kalam ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang una ang tinatawag na isim, pangalawa fi'il, pangatlo ang tinatawag na harf. So, nakuha natin o natalakay natin ang tinatawag na alamatul isim. Paano yung mga palatandaan ng tinatawag na isim. At sa araw naman na ito ay nakuha natin ang tinatawag na alamatul fi'il, mga palatandaan ng tinatawag na fi'il. So, ang natira na lang ang pangatlong bahagi ng tinatawag na al-kalam. Yun ang tinatawag na harf. Okay? Harf.
yung tinatawag na al-harf or yung letra. Pero yung tinutukoy nating letra doon, yung tinatawag na huruful ma'ani, yung mga letra na mayroon siyang kahulugan kapag ipinasok natin sa isang jumla. Okay? So, ang kasunod niyan, ang tinatawag na harf. Okay. Sabi ni Ibn Ajurrum, al-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Okay? Nakuha natin ang mga palatandaan ng tinatawag na isim, nakuha natin ang mga palatandaan ng tinatawag na fi'il. So, ang mga palatandaan na ito ay makakatulong sa atin para tukuyin natin na ang kalima na iyan ay isim at ang kalima na iyan ay fi'il. Pangatlo, ang tanong, paano natin malalaman na ang isang kalima ay harf? Okay? Paano natin matutukoy na ang isang kalima ay harf? Sabi ni Ibn Ajurrum, al-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Ibig sabihin, ang harf daw, sabi ni Ibn Ajurrum, sabi niya, ang harf daw, siya yung hindi tumatanggap ng mga palatandaan ng isim at mga palatandaan ng fi'il. Okay? Kapag ang isang kalima, kapag ang isang word, kapag ang isang salita ay hindi pumasok sa kanya ang mga palatandaan ng isim at mga palatandaan ng fi'il, or hindi siya tumatanggap ng mga palatandaan ng isim at palatandaan ng fi'il, automatic ay doon siya mapupunta sa tinatawag na harf. Okay? So lahat ng mga palatandaan na hindi papasok sa isang lahat ng palatandaan ng isim na hindi papasok sa isang kalima at lahat ng palatandaan ng fi'il ay hindi papasok sa kalima na iyon, automatic ang kalima na iyon ay mapapabilang sa tinatawag na harf. Okay? So ang palatandaan ng tinatawag na harf ay adamiyah. Ibig sabihin, wala siyang palatandaan. Okay? Ibig sabihin, wala siyang palatandaan. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag hindi niya tinatanggap ang palatandaan ng isim at palatandaan ng fi'il, automatic dun siya mapapabilang sa tinatawag na harf. Okay? So, halimbawa, ang harf na jim, ha, kha. Okay. So, halimbawa, ito ang halimbawa para natin malaman kung ano ang tinatawag na harf. Halimbawa, jim, ha, kha. Ano ang palatandaan ng jim? So, ang palatandaan ng jim, kapag nakita natin ang isang tuldok sa kanyang ibaba. Okay? At ano naman ang palatandaan ng tinatawag na kha? Ang palatandaan ng kha ay kapag nakita natin ang isang tuldok sa itaas. Okay? At ang katanungan, ano naman ang palatandaan ng ha? Okay? Ang ha ay wala siyang palatandaan. Ibig sabihin, ang jim ay pwede nating ikumpara ang jim sa tinatawag na isim. Halimbawa, ang jim ay isim. So, halimbawa, pag sinabi natin na isim, yung kapag meron siyang tuldok sa ibaba. Okay. Pangalawa, pag sinabi natin na yung fi'il, kapag may tuldok sa itaas. At ang harf naman, kapag hindi siya tumatanggap ng tuldok, automatic magiging harf siya. Okay. So, ito ang kanyang halimbawa. Inalimbawa natin o inahalin tulad natin yung tinatawag na isim at fi'il sa jim at kha. At ang naiwan ay ang tinatawag na harf. Ibig sabihin, wala siyang tuldok sa ibaba, walang tuldok sa itaas, automatic doon siya mapapabilang sa harf. Okay? So, lahat ng alamatul isim ay nakuha na natin, palatandaan ng isim, lahat din ng palatandaan ng fi'il ay nakuha na natin, at ang harf ay wala siyang palatandaan. Ibig sabihin, kapag hindi niya tinanggap kapag hindi niya tinanggap ang mga palatandaan ng isim at kapag hindi niya tinanggap ang mga palatandaan ng fi'il, automatic dun siya mapapabilang sa pangatlong bahagi ng tinatawag na al-kalam na kung saan ay tinatawag na al-harf. Okay? Halimbawa, isang halimbawa ng harf ay ang fi. Okay? Fi, or min, fi, min, ila akhirih. So, kagaya ng huruful jar, isa din silang mga tinatawag na harf. Okay? So, halimbawa ng harf, fi, min, ila. So, ang fi, hindi natin yan pwedeng pasukan ng alif walam.
Okay, hindi tayo pwedeng magsabi ng alfi. Hindi rin pwedeng pasukan ng tanwin. So hindi tayo pwedeng magsabi ng fiyin or fiyan or fiyon. Hindi rin siya pwedeng pasukan ng kad. So hindi tayo pwedeng magsabi ng kadfi. Hindi rin pwedeng pasukan ng sin, safi. Hindi rin pwedeng pasukan ng saufa. Hindi tayo pwedeng magsabi ng saufa fi. At hindi rin siya pwedeng pasukan ng tao ta'anith as-sakinah. So kapag hindi pumasok sa kanya or hindi siya tumatanggap ng mga palatandaan ng isim, hindi rin siya tumatanggap ng mga palatandaan ng fi'il, automatic doon siya mapapabilang sa tinatawag na al-harf. Okay, so alhamdulillah ay nakuha na natin ang tinatawag na al-kalam at ang tatlong bahagi nito, isim, fi'il, harf, at nakuha din natin ang mga palatandaan ng isim, palatandaan ng fi'il, at ang tinatawag na harf. So hanggang dito na lang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, sa next lesson natin ay pag-uusapan natin ang tinatawag na babul i'rab. Naktafi bihadhal qadar wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala dawam at-tawfiq was-sadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.